Ikalawang kabanata, si Crisostomo Ibarra. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, hiyas, ipinagmamalaking yaman o dangal, naikaila, itinanggi, itulot, pahintulutan, payagan, napatigagal, natigilan, natulala, nagulumihanan, naguluhan, sinipat, tiningnan mula ulo hanggang paa, sinuring mabuti sa pamamagitan ng pagtingin, nasulyapan, napagmasdan, nakita, napawi, nawala, pumaparam, pumapawi. Hindi maipinta ang mukha ni Padre Damaso nang makita niya ang binatang kasabay ni Kapitan Tiago sa pagpasok. Ang binatang ito ay nakapanluksa. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael na nag-aaral sa Europa. Binati at kinamayan ng kapitan ang lahat ng kanyang bisita at panauhin, kasali si Padre Damaso na biglang namutla ang muka nang mapagsino si Crisostomo. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Crisostomo bilang anak ng kanyang kaibigang na mayapa. Nagpakilala naman si Crisostomo kay Padre Damaso, magalang siyang bumati rito dahil sa pagkakaalam niya'y kaibigan din ito ng kanyang minamahal na ama. Ngunit sinabi ng praileng siya nga ang dating kura ng San Diego tulad ng sinabi ni Crisostomo, subalit hindi niya kaibigan ng ama ng binata. Ipinagtaka niya ang inasal ng praile. Sa kanyang pagkakaalala kasi, ay nakakasalo pa nilang mag-ama ang praile sa hapag bago pa man siya magtungo sa Europa. Nagkukwentuhan pa ang mga ito at nagbibiruan din. Dahil sa biglang pagtalikod ni Padre Damaso, ay napaharap siya sa tinyenteng kanina pa pala nagmamasid sa kanila ni Crisostomo. Lumapit ang tinyente at binati niyang binata at sinabing ikinagagalak niyang makita itong ligtas na nakabalik sa bayang iyon. Ilalaraw niya ang ama ng binata at siya ang buhay na patunay sa pagiging maputit marangal nito. Nang marinig ng binata ang mga salitang iyon, nabawasan ang masamang hinala niya sa pagkamatay ng kanyang ama. Napaluha naman ang tinyente. Tumalikod na lamang ito't lumakad papalayo. Nang maiwang mag-isa si Crisostomo, ay pinakilala niya ang kanyang sarili sa umpukan ng mga dalaga. Ani ay kaugalian ito sa Alemanya, ngunit hindi niya balak na ipagmayabang at ang tanging hangad lamang ay makipagkilala sa ibang taong naroroon. Nang walang kumibo sa mga dalaga ni isa man, ay sa umpukan ng kalalakihan siya sumunod na pumunta. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi rin ng mga ito ang kani-kanilang mga pangalan. Nang malapit ng maghapunan, masigasig na inimbitahan ni Kapitan Tinong si Crisostomo upang mananghalian kinabukasan. Ngunit magalang na tumanggi ang binata dahil mayroon daw itong mahalagang pupuntahan.